Una po sa lahat, ako'y babati muna ng advance Merry Christmas po sa ating lahat. Pero tanong ko lamang po, kayo ba ay may trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Sa ngayon po, actually, meron po. Ikaw naman. Ako meron din po. Bakit kaya? Kasi ako po ay kakatapos lang ng breakup. Sa totoo lang po, kahapon lang. So, so yung trash issue ko po talaga ngayon is sobrang taas. Okay, understand. Opo. Kayo po. Siguro po based on my experiences, since there are so many people na rin po kasi na, kumbaga po is, what do you call that? Kumbaga, let's say parang nagtaksil po, ganun, or liars, ganun po. Okay. Such a big words yung mga yan. Naiintindihan ko. Pero tanong ko lamang, despite na ganun mga nangyari, paano po ba malalaman na isang tao pa rin ay mapagkakatiwalaan sa likod na maraming trust issue? You first. Para sa akin po, yung trust po kasi isang pinakamalaking word po yan para sa akin. So, kahit sa sarili ko po, hindi ko po alam kung paano ko i-build up yung trust na nasira ng isang tao. Lalo na po kung yung tao na yun is napakalaki ng naging impact sa buhay ko po. Ayan po. So, maybe, like, one of the examples na rin po, actually, yung mga kaibigan ko, no? Let's say that there are so many secrets na rin po kasi na pinag-share namin. And, ni isang secrets po as in, walang lumabas, like, outside of our circle of friends. So, I think, ayun po yung talagang, kumbaga, sa isang circle of friends, let's say, na talagang pinagkakatiwalaan namin yung isa't isa. I see. Pero ito po, ano pang gusto niyo bang makamit bago matapos itong 2024? Ano po, para sa akin naman po, parang start fresh po para sa akin kasi nga po galing kaya. Sabi ko, kakatapos ko lang po sa breakup. Gusto ko pong magsimula ng bago kung saan hindi po bagong mga barkada, bagong mga nakakasama sa buhay. Pero hindi po ibig sabihin na naiiwan ko yung mga dati kong kaibigan. Parang gusto ko lang pong umalis sa comfort zone ko sa ngayon kasi talagang sobrang grabe din po talaga. As in ngayon, 2024 ko lang po naranasan yung ganun. Okay po. And ako naman po is, like one of my goals po talaga this year is to be a better person po talaga. For, not just for myself po, but for everyone. Since actually nung around January to March, so as in, grabe po yung naging, like yung experience ko nung buhay ko that month, those months. So, like, kumbaga sa isang tao, ako, sobrang lost ko those moments. That's why, this time po, binibuild up ko po yung sarili ko to be a better person. Okay. Pero ganito, para sa inyo, ano bang gusto niyo ba sa isang tao? Actually po sa isang tao po. Actually po in general, pinakagusto ko po talaga kasi lahat is God-fearing po. And kasame din po ng, kumbaga po, goal namin in life. Ikaw? Sa akin naman po, yung gusto ko po sa isang tao is yung being honest po at yung may mental intelligence ba? Kasi, or emotional intelligence po. Kasi bilang isang estudyante, lalo na po sa college na napakarami ng problema, once na yung isang tao na yun, hindi ka pa naiintindihan, most likely po talagang mababurn out ka or masa-stress out ka na leading na pwede pong magkaroon ng stress, anxiety, then depression. So, mas hanap ko po talaga yung tao na kampante ka na kasama lagi kahit mapakaibigan man yan, relasyon, or kasama sa bahay. Kaya gusto ko po talaga yung hindi ka mamumroblema kasi kampante ka na kasama sila na hindi masisira yung tiwala mo sa kanila. Sa tingin nyo, ano bang gusto niyo ba sa buhay? Madali o mahirap? Actually po, sometimes kasi minsan ano talaga, gusto ko madali. Pero I realize po kasi na, syempre sa buhay kailangan may mahirap din para, kumbaga po, sa sarili natin na mag-grow up or mag-improve po yung sarili natin in most of times in any circumstances. Sa akin naman po is, ano nga yung tanong? Ano bang gusto niyo ba sa buhay? Madali o mahirap? Ayun. So, para sa akin naman po, wala po talagang buhay na madali. Kasi, lahat tayo, iba't ibang challenges yung dumadaan. Kung magaan yan sa iba, mabigat yan para sa atin. So,
para sa akin po, walang madaling daan kahit pa lumaki ka bilang sobrang yaman mo, wala ka nang pinoproblema sa pera. May problema at may problema pa rin kayong pagdadaanan. Okay, ganito. May ibang mga kanito na tanong, mas madali po ito, pero sulang po ito, no? Tanong ko lamang, kayo ba isang mabuting tao po? Hawa muna. So personally po, masasabi ko pong hindi ako mabuting tao kasi hindi po yung totally na kaya kong magnakaw, manakit ng tao. So parang sa akin po, may mga times po talaga na nakakapagsalita ako ng hindi maganda, lalo na po pag nagiging ahead yung emotions ko sa sarili ko. So hindi naman ibig sabihin na nakapagsalita ka ng masama dahil lang yun sa dala ng damdamin. Pero syempre, choices mo rin pati yun. Kasi bago ka pa magsalita, naiisip mo na yung mga pwedeng mangyari. So, hindi ko po masasabing mabuti akong tao. Bukod sa iba ako nakasalita, may nagagawa rin po ako na hindi maganda. Not really yung gaya nga po sinabi ko na pag nanakaw, ganun, hindi po. May mga times po na nakaka-offend yun sa ibang tao nang hindi ko nalalaman. Kaya minsan, sumasama rin po ang tingin ng tao sa akin. Hindi dahil lang sa ginawa ko talagang karumal-dumal, pero yung nagawa ko talaga na hindi ako aware. Ikaw naman. Same as din po sa kanya na actually hindi rin po talaga ako mabait na tao since sobrang dami ko rin pong mistakes na nagawa in life. For example po, kahit pagsisinungaling, especially sa magulang or hindi pagrespeto sa ibang tao, actually nagagawa ko po yan and I admit that. And yun po, hindi po talaga considered as mabait na tao or as banal na tao. Ganun po. Okay. Pero kung kunwari lalagay natin sa tinatawag na weighing scale, from 1 to 10, 1 sobrang nyo talagang masama or 10 sobrang nyo mabuti talaga. Saan nyo po ilalagay sarili nyo from 1 to 10? I would say po 8. 8. 7 po. 7. Pero tanong ko naman, may ba magbasa ng dictionary? Hindi po. Hindi po masyado. Pero pag search kay Google, pag hindi nyo alam isang sagot o salita, gagawa nyo lagi? Madalas. Si ChatGPT, kilala nyo? Opo. Pero hindi ko po ginagamit. Hindi mo ginagamit. Si Meta AI. Kachismisan ko po sa messenger. Chismisan talaga. Ikaw, hindi naman. Hindi po. Pabiro lamang yun. Eme lang yan. Bigyan kasi kayo ng konting trivia lamang, no? Sabi kasi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti, ito po ay may kinalaman sa ugali o moral excellent o morally upright. Sabihin, dapat walang ginagawang masama, walang ginagawang krimen, at wala kang siyasak na tao kahit sanggol. Ngayon, tingnan natin po itong mabibig sa tanong kung tama ang siyasabi ng dictionary, bagamat nababanggit nyo na yung kanina sa mga sagot nyo kanina, no? Halimbawa, kayo ba yung nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay nyo po? Opo. Yes po. Yan po, lahat tayo guilty kasi yan po matututo na isang bata. Pero kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan na buhay nyo po? Mapalapis, ballpen, barya, kahit ano pang halaga yan, ang inyong witness ay ang Panginoon. Opo. Opo. So yun nga, imagine mo, nandiyan na yung Barya police sa- station sa hindi kalayuan, sa totoong buhay, ubos lahat ng tao dito sa lugar na to. Lahat talaga tayo ay nasa kulungan talaga. Kasi natutukso tayo kahit sa maliit na bagay. Pero ito po, kayo ba ay nakaranas na magalit sa isang tao? Opo. Magalit. Magalit. Mag-ayes po. Nawawala ba stress nyo pag kayo nagagalit o medyo tumitindi po? Mas tumitindi po. Hindi syempre normal, imagine mo. Diba, siyasaktan ka na isang tao, kagaya nabanggit nyo, about sa event nyo recently. Syempre, kalokohan naman ikaw pa yung nakangiti ka pa habang may gano'n nangyari. Kalokohan naman talaga. Kalokohan naman, at baliw naman sabihin hindi ka nasasaktan, pero deep inside, parang nanggigigil ka na, di ba? Eh dito po, hindi natin kailangan pumatay o masaktan ng isang tao. Ang kailangan mo lang pala ay magsalita lamang ng masasakit na salita. Di mo kailangan magmura para sabihin nagagalit ka. Kasi para daw tayo nakapatay ng tao, pero sa salita lamang. Kaya ang totoo, lahat tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit yung minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Minsan naglalakad kayo dito, bigyan kayo nadulas na pa-OM insert God's name randomly. Nababanggit niyo ba minsan yan? No po. Never? Hindi po. Hindi po. Ikaw? Never din. Well, that's good or that's better kasi blasphemy kasi ang tawag doon o pambabastos. Yun nga lang, sa panahon ngayon, nasasanay ang iba na nagiging parang normal lang na expression. Pero ito po, nirespeto nyo ba magulang nyo lagi o minsan may mga away na nangyari? Ayun din po minsan. Ikaw? Sa akin po may mga times na nag-aaway po talaga kami ni na mama. Kasi imagine nyo, kapag kunwari nung bata pa, gusto mo ng candy, tapos nag-tantrums ka, nagwawala ka, hindi ka binibigyan. Syempre, hindi mo ino-honor magulang mo, parang gusto mo masunod ka.
Yan totoo, lahat talaga tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po, hindi ko inusgahan, hindi ko sinisiraan. Dahil yung tanong na yan ay tanong din po sa bawat isa sa atin. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po ito pananakot, at harap talaga tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon, kayo ba ay guilty sa nagawa niyong kasalanan o innocent po kayong tao? Guilty po. Guilty, ikaw? Guilty rin po ako. Saan kaya kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Kung hindi po actually tatamat, kung hindi po actually kikilalanin si Jesus as Savior and Lord, sa hell po ang bagsak. Pero technically sa tingin mo ngayon, saan ang punta mo sa tingin mo? Oh, I would say po sa ngayon, hell. Bakit? But I am like turning myself po na mapunta sa langit. Kayo naman po. So, akin din po, parang personally, I think sa ngayon, since mahaba pa po talaga ang buhay ng isang tao, kahit sabihin ko po ngayon na pa-heaven ako pupunta dahil pinagsisisihan lahat ng naging kasalanan sa bawat pagsamba at bawat panalangin sa Panginoon, ay hindi mo rin po masasabi na hindi ka makakapunta agad na makakapunta ka agad sa heaven. Kasi kahit nanalangin ka at pinatawad ka ng Panginoon ngayon, bukas makalawa o sa mga susunod pang taon, magkakaroon ka ng kasalanan na kailangan mo pa rin pagbayaran sa Panginoon. Exactly. Parang isang kriminal, halimbawa nagnakaw siya ng pera sa bangko, sinabi niya sa judge, Judge, opo, guilty ako sa nagawang kasalanan, pero humingi po ng kapatawaran, di ko na po uulitin, etc. Pero sabi ng judge, kahit napatawad ka, etc., kailan pa niyang pagbayaran? Kailan pa rin siyang itapon sa kulungan? Tama po ba? Tama po ba? Kayo din, tama po. Opo, tama po. Yun nga po. Ano mo mangyari po sa Bible po kasi, yun nga, mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang karin ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. At ang totoo talaga, dapat talaga tayong mag-alala. Kasi po, buhay po pinag-uusapan natin. O, maaaring kayo ay namamasyal kayo dito sa lugar na to at bigla na lang may interview. Pero wala siguro masama kung magbigay ng mabuting intensyon. Kasi para sa inyo naman po yan. Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y natatakot sa kamatayan? Actually po, yes. Ikaw? Ako po, hindi po. Wow, interesting. Bakit? Hindi po, kasi kung matatakot po ako ngayon, bakit ngayon ba ako mamamatay? Hindi ko rin naman po kasi alam kung kailan ako dapat matakot eh. Kasi kung, halimbawa po as in this right spot po, mamatay ako, may oras pa po ba ako para matakot sa sarili ko? Kaya po parang, para sa akin, ina-enjoy ko lahat ng times na buhay pa ako at talagang nabubuhay pa ako. Kasi once na dumating po talaga yan, all of a sudden, hindi mo pa siya mapapaghandaan. So, para sa akin po, hindi talaga. Pero halimbawa lang naman, follow-up lang na question. Sa tingin nyo, handa kayo? Yun nga, sinabi nyo nga, which is tama, hindi natin kontrolado ang paligid. Pwede talaga tayong matikok. Pero handa ba kayo kung kunwari, sa health kayo pupunta for example? Kasi right away, ganun kasi mangyayari. Kayo. Ako po ba? O, kayo Ano talaga. po, para sa akin po, yes po, kasi kasalanan ko po ito eh. Hindi naman po ginusto ng Diyos na ako na mapunta ako sa hell dahil lang sa kagustuhan niya. Ibig sabihin po, lahat po ng actions ko, ako rin po yung magsasuffer ng consequences. So, kahit po sabihin natin na nakapanghingi ako ng patawad sa Panginoon, pero kung hindi naman po ako pinatawad nung araw na namatay ako, wala po akong dahilan para sisihin ang Diyos doon. Kayo naman, ba't naman kayo natatakot naman? Actually po, one of their pinaka-reason na po kasi actually talaga kung bakit takot po ako mamatay is because hindi po ako ready na may maiwan, especially po yung mami ko. Since hindi po ako ready na maiwan si mami dito po sa world na to. Ayun. Well, I understand po, pero yun nga, kagaya nasamap na po ng kasamahan niyo yung sagot nun, yun nga, hindi natin talaga alam ang pwedeng mangyari sa atin sa buhay. Hindi natin kontrolado ang ating mga paligid, no? Yun nga, wag naman sana bigyan kayo maaksidente. Wag naman sana sa gitang interview, bigyan nagbagsakan itong mga puno at poste sa atin. Siyempre, kunwari lang naman. At hindi po ako manghuhula o mangkukulam para lang patunayan yan. Dahil ang Panginoon na po ang naglikha ng buhay, siya rin po ang may karapatang kuhanin ng buhay po natin. Kaya magkaiba po ang ating expiration ng buhay natin. Hindi nga lang, tayo mag-alala kasi ang judge po ng Panginoon, justice niya, ay wala siyang pinalalampas sa mga kasalanan at makasalanan tulad natin. Kaya ang totoo, walang sino man mabuti kahit isa. Ako rin, hindi rin. Kaya teknik ko, sasagutin yung tanong yan, impyerno din talaga ako. Kasi yun yung totoo. Lahat tayo may minagawang kasalanan. Pero bagamat nakapag-alala talaga, pwede naman po kasi magbago yan kung narinig natin salita na to.
Narinig yung salitang mercy? M-E-R-C-Y? Ano po sa Tagalog nun? Ano ba yun? Something like, ano po awa. Awa. Mhm. Parang ganun. Kayo ba yung laging nahingi ng awa sa araw-araw? Yes po. Ganito po yan. Pag sabi po natin mercy o awa, yan po ay paghingi ng tulong sa Kanya. Inaamin na tayo po yung mahina, inaamin na tayo po yung makasalanan, at tayo po ay nagpapakumbaba sa Kanya lamang. Dahil alam ng Diyos, kailangan natin ang Kanyang awa o mercy para hindi tayo mapahamak. At kapag nangyari yon, dito na po magabago ang lahat-lahat. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo tapos sa impyerno at tayo po ay makalispo sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Isinugo niya po yung kaisa-isa niyang anak na si Jesus para po bilang para mailigtas po ang mga tao ng mga panahon na yan. Do you agree sa sinasabi niyan? Yes po. So yun nga, tayo pong lahat ay makasalanan din sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero ang ginawa po ng Panginoon Kristo, binuwi siya po yung kanyang buhay, hindi lang sa inyong dalawa, sa ating lahat. Wala siyang ginagawang masama. Gusto lang niyang tumulong. Pero may mga tao na ayaw ng katotohanan, ayaw nila may nagmamalasakit, at gusto na silang masusunod. Yan yung dahilan kung ba't si Jesus ay pinahirapan, tinorture, at pinako siya sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya doon, pero siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo pong kasamaan, natalo pong kasalanan, at meron pong buhay na walang hanggan. At ang kaligtasan po sa ating kaluluwa ay hindi sa mabubuting gawa. Hindi tayo maliligtas sa mga napamagandang ginagawa natin sa mundo na to. Kasi sa mata ng Panginoon, yan po lahat ay basahan kung ipagmamalaki natin na yung ating ambag sa mundo na to. Na kung saan naman lahat ay nasa Panginoon lamang. Kaya ang kaligtasan po ay nasa biyaya o regalo ng Diyos at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang bagay po para makamit ang kaligtasan. Any idea? Ano yung dalawang bagay na mahalaga yan? Para tayo maligtas. Actually po, for me po siguro tanggapin po natin si Jesus as our Savior and Lord. Ano yung isa? Sa akin naman po kasi is parang pagpananampalataya po. And ano yung isa? Pananampalataya at saka po pagtanggap. Okay, actually to malapit na ang sagot pero medyo isa lang yan. Ganito lamang yan. Narinig ba salitang repentance? Ano po sa Tagalog nun? Pagsisisi po. Yun. Pag sa ating repentance, yan ay pagsisisi sa kasalanan. Ibig sabihin, talikuran manabuang kamalian at babaguhin ating puso at isipan. Hindi lang yan basta magsosorry ka, kung hindi, umaalis ka sa pag ginagawa mong kamalian. Para sa isang sakit, di ba gusto nyo laging gumaling? So, ganun yun. Sa tingin nyo, pag kayo nagkasakit, makapunta kaya kayo dito sa lugar na to? Hindi po. Siyempre, kalokohan yan. Hindi nyo may enjoy yan lahat. Pag kayo nagkasakit, gusto din laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, talikuran man nagawang kamalian at babaguhin ating puso at isipan. At yung pangalawa, ito yung tama, pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang bilang Panginoon tagapagligtas. Pag nagawa ating dalawang bagay na yun, ay tsak, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron akong mabibis sa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Yes po. Yes po. Pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Yes po. Kayo, ganun din? Yes po. Okay, kayo ba yung nagbabasa ng Bible araw-araw? Ayan din po, hindi po araw-araw, pero nagbabasa po ako. Kayo naman? Ano po? Actually, hindi po ako actually nagbabasa. Every two times a week po ako sumasamba. Okay, pero ganito lamang, meron kayong Bible sa inyong bahay? Meron po. Meron. Ganun. Ganito lamang yan. Di ba pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Kakain po. Di ba araw-araw yan, di ba? Yes po. Kasi pag hindi kayo kakain, naku, tigok, kabaong ng susunod, pabiro lang. Pero syempre, magkakasay talaga tayo. So sana ganyan din po kung sa Bible. Sana mabasa natin kanyang salita, hindi lang 2 times a day o ano lang, araw-araw yan. Kasi yan yung parang love letter ng Panginoon sa ating lahat. Kaya po tayo dito sa mundo ay para makilala natin ang Panginoon at siyang malugod natin habang buhay. Dahil ang bad news po, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat agad tayo ay sa impyerno mapupunta. Yan ang justice ng Panginoon sa ating lahat. Pero mabuting balita ay marami po maliligtas.
hindi nga lang lahat maliligtas. Meron talaga mapupunta sa impyerno. Pero kung isang tao po ay nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesus lamang, ay tsak ang mercy o awa ng Panginoon ay aapaw yan para magligtas siya ng tao dahil yan ay biyaya ng Panginoon at dahil doon meron pong buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Ano pong religion niyo? Well, I'm a Christian and ng denomination ko ay Reformed Baptist. Kayo ba? Ano po ako? Evangelical Christian. Okay. INC po. I understand. Kagaya nito, evangelical. Alam mo ba, ang from the root word, ang evangelical means evangelize. Ibig sabihin, you're going to share yung truth. Lalo na kung kakilala mo yan, mahal mo sa buhay, o kahit sino yan, kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Kaya yan yung dahilan kung bakit kailangan natin may sentrong buhay sa Kanya lamang. Any question pa ba? Wala na po. So wala nang katanungan, ako po ibabati na po ng advance Merry Christmas in advance. Happy New Year po sa inyo. Happy New Year. God bless po sa inyo at mag-ingat po kayo. Thank you po. Thank you po. Thank you po.